Sa isang tahimik at payapang paglalakbay, sino ang mag-aakala na ang Greyhound bus patungong Winnipeg, Manitoba ay mauuwi sa isang trahedya? Isang kahila-hilakbot na pangyayari kung saan ito ay masasaksihan ng lahat ng lulan ng bus. Habang sumasapit na ang gabi at sa haba ng paglalakbay, ang bawat pasahero ay nagsimula ng makatulog nang gisingin sila ng isang nakakakilabot na sigaw sapagkat ang isang pasahero na si Tim McLean ay walang habas na inuundayan ng sakak ng kanyang kapwa pasahero. Sino ang taong umatake sa kanya at bakit ito ginawa sa kanya? Tunghayan natin ang kaso na gumulat sa Canada na tinatawag na Greyhound Bus Killing. Hello everyone! Welcome sa aking YouTube channel kung saan tinatalakay ko dito ang iba't ibang mga kwentong krimen sa anumang panig ng mundo. Kung hilig ninyo ang mga ganitong contents, please like, subscribe, and hit the notification bell para lagi kang updated sa aking next video. Sa mga nakasubscribe na, maraming salamat po. Halina at samahan niyo akong pasukin ang murderer's mind. Si Tim McLean o Timothy Richard McLean Jr. ay ipinanganak noong October 3, 1985 sa Winnipeg, Manitoba. Siya ay lumaki sa parehong lugar ng Winnipeg at sa Ely, Manitoba. Ayon sa kanyang pamilya at mga nakakakilala sa kanya, si Tim ay isang masayahin, mabait, maalalahanin at palakaibigan. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho sa isang carnival noon. Ang pagtatrabaho sa carnival ay ang perpektong trabaho para sa kanya sa puntong iyon ng kanyang buhay. Naiinis siya sa pabago-bago at iba't ibang trabaho. Ang carnival ang nagbigay sa kanya ng kaunting kalayaan at sa pamamagitan nito, nagkaroon siya ng pagkakataon na makakilala ng maraming iba't ibang tao bawat gabi. Mahilig siyang makipag-usap at marinig ang tungkol sa kanilang buhay at nagkaroon din siya ng maraming kaibigan. Hindi kailangan ni Tim ng maraming pera para mabuhay. Hindi siya materialistic at ang mga bagay na pinakagusto niya ay ang pakikinig ng musika at ang kanyang alagang iguana na si Little Timmy. July 30, 2008, isang Miyerkules, sumakay ang 22 years old na si Tim McLean sa 1170 Greyhound bus sa Edmonton, Alberta. Ang bus ay patungo sa Winnipeg, Manitoba at ang ruta ay nasa kahabaan ng Yellowhead Highway at sa pamamagitan ng Saskatchewan. Si Tim ay pauwi sa Manitoba pagkatapos ng trabaho sa carnival. Noong araw na iyon, July 30, sumakay si Tim sa bus ng hating gabi. Ito ay isang mahabang paglalakbay mula Edmonton hanggang Winnipeg at pinili niyang umupo mag-isa sa isang upuan sa likod ng bus. Nakipagbatian siya sa ilang mga kapwa pasahero sa bus at pagkatapos ay isinuot ang kanyang headphone para makinig ng musika. Ang paglalakbay mismo ay tahimik. Ang ilang pasahero ay nanonood ng pelikula sa telebisyon sa bus. Habang naglalakbay ang bus sa Portage La Prairie, humigit kumulang 70 kilometers sa kanluran ng Winnipeg, marami sa mga pasahero ang sinubukang makatulog dahil dumidilim na. Nasa harap lang ng restroom si Tim. Nakaupo habang naka-headphone at nakasandal sa bintana habang sinusubukang matulog nang may lalaking dumaan sa aisle at tumabi sa kanya. Ang lalaki ay ang 40 years old na si Vince Lee. Sumakay sa bus matapos ang ilang hinto pagkatapos ni Tim. Sumakay siya sa bandang unahan ng bus sa Brandon ng 6:55 p.m. Nang sumapit ang bus sa Erickson at tumigil panandalian, si Vince Lee ay bumaba ng bus at nanigarilyo. Pagkatapos ay sumakay na uli. Ngunit sa ilang sandali sa paglalakbay, bandang 8:00 ng gabi, lumipat siya sa likod na bahagi ng bus at umupo sa tabi ni Tim. Binati pa ni Tim si Vince nang ito ay tumabi sa kanya at isinuot uli ang headphone.
sumandal sa bintana ng bus at natulog. Sa puntong iyon ay 19 na oras nang nasa bus si Tim. Inilarawan ng mga pasahero ang lalaki na matangkad, nakasuot ng sunglasses at parang normal lang. Nilagay niya ang kanyang bag sa overhead compartment at umupo sa tabi ni Tim. Magkasama silang nakaupo ng kalahating oras hanggang sa nakita ng ibang mga pasahero si Vince na nakatayo at narinig nila ang makapanindig balahibong sigaw. Si Vince ay may malaking hunting knife at paulit-ulit niyang sinasak si Tim sa lalamunan at dibdib. Naniniwala ang isa sa mga pasahero na sinasak siya ng 50 hanggang 60 beses. Sinabi ng mga pasahero ng bus bago ang sandaling iyon na walang tensyon at walang alitan. Si Tim ay natutulog. Si Vince ay inilarawan ng mga pasahero na parang robot habang paulit-ulit niyang sinasak si Tim at tila kalmado ang pag-iisip at hindi umiimik. Nagsimulang maghiyawan ang mga pasahero at iginilid ng driver ang bus at binuksan ang mga pinto. Bumaba lahat ang mga pasahero, habang may isang pasahero at driver ng bus na sinusubukang pigilan si Vince sa kanyang ginagawa kay Tim sa pag-asang maisasalba pa nila ito. Ngunit maging sila ay tila nais na sakin ni Vince kung kaya't wala na silang ibang nagawa kundi ang bumaba na din ng bus at naiwan lang sina Tim at Vince sa loob ng bus. Nakita ng isang tracker ang mga pasahero na nakatayo lahat sa gilid ng kalsada at inihinto ang kanyang truck upang makita kung ano ang nangyayari. Kumuha siya ng crowbar at martilyo at sinara ang pinto ng bus para hindi makatakas si Vince. Sa yugtong ito, ang mga pulis ay papunta na. Habang ang driver ng bus ay nakitang maaaring sinusubukan na patakbuhin ni Vince ang bus kung kaya't pinindot niya ang isang button sa likod upang i-immobilize ang bus. Habang ang lahat na 34 na pasahero at driver ng bus ay pinapanood si Vince sa loob ng bus na may takot, nagsimula siyang maglakad pataas sa pababa ng bus. Lumapit kay Tim at pinuksan ito ng ulo. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang ulo at kanyang i-display upang ipakita sa mga pasahero at pagkatapos ay ibinagsak ang ulo ni Tim sa sahig ng bus. Ang mga pasaherong nakasaksi sa pangyayari ay binalot ng kilabot at takot. Ang iba ay nag-iiyakan, samantalang ang iba ay nasusuka dahil hindi nila kinaya ang kanilang nasaksihan. Sa loob ng 3 oras, hiniwa ni Vince ang katawan ni Tim. Tinanggal ang ilan sa kanyang mga organs at kinain ang ilan sa kanyang mga laman at organs. Hindi nagtagal ay dumating na ang mga pulis at armadong unit at sinubukang makipag-ayos kay Vince para maaresto nila ito nang hindi nalalagay sa panganib ang sinuman. Subalit si Vince ay ayaw sumuko at sa halip ay sinabi pa niya sa mga pulis na kailangan niya manatili sa bus habang buhay. Samantala, ang ina ni Tim na si Carol Dedeli ay nabalitaan ng nangyari sa 1170 Greyhound bus na walang kamalay-malay na ang kanyang anak pala ang nasa balitang napatay. Nag-usal si Carol ng panalangin para sa biktima na sana ay hindi kasama sa bus na iyon ng kanyang anak. Hanggang sa kalaunan ay malalaman nila ang malagim na sinapit ng kanyang anak. 1:30 ng umaga, sinira ni Vince ang bintana ng bus at sinubukang tumakas, ngunit nahuli siya ng mga pulis at inaresto. Nang arestuhin siya, pinahira ng dugo ni Tim ang kanyang mukha at sinabi ni Vince sa mga pulis ang mga katagang, "Patawad, guilty ako. Pakiusap, patayin niyo na lang ako." Sino ang lalaking responsable sa pananaksak at nagawang pagputol-putulin ang mga parte ng katawan ni Tim, pagtanggal at pagkatapos ay kumain ng ilan sa kanyang mga internal organs? Si Vince Li o Vincent Wei Guangli ay ipinanganak sa Dandong, Liaoning, China noong April 30, 1968.
Taong 1992 nang si Vince ay makagraduate sa Wuhan Institute of Technology ng Bachelor in Computer Science. Simula 1994 hanggang 1998, siya ay nagtrabaho sa Beijing bilang computer software engineer. Si Vince ay nagmula sa China at pumunta sa Canada noong 2001 at naging isang Canadian citizen noong 2005. Siya ay dating custodian ng simbahan at computer programmer at hindi niya kilala si Tim. Natitiyak ng pulisya na bago ang araw ng pagpatay ay hindi pa sila nagkikita. Si Vince ay kinasuhan ng second-degree murder at sa pagdinig sa korte, napag-alaman ng mga hurado na siya ay isang diagnosed na schizophrenic. Hindi na kailangang tiyakin ng korte kung sino ang pumatay kay Tim. Malinaw ang mga detalyeng iyon. Kailangan ng judge na matukoy ang estado ng pag-iisip ni Vince sa mga oras na si Tim lamang ang pinatay niya. Nakiusap si Vince na wala siyang pananagutan sa krimen dahil umano sa siya ay may sakit sa pag-iisip. Napag-alaman din ng korte na si Vince ay diborsyado, ngunit napanatili niya ang isang relasyon sa kanyang dating asawang si Anna at nakasama niya ito bago siya umalis upang sumakay ng bus papuntang Winnipeg. Sinabi ni Anna sa pulisya na noong summer ng 2004, kakaiba ang kinikilos ni Vince at sa paglipas ng ilang araw, hindi siya kumakain ng marami at hindi natutulog. Naalala ni Anna na malakas siyang umiyak at sinabi sa kanya na nakita niya ang Diyos. Inakala lang ni Anna na pagod siya, kaya bumili siya ng sleeping pills para sa kanya. Si Vince ay nagkaroon ng isang psychiatric admission sa ospital bago ang kamatayan ni Tim. Noong 2005, natagpuan siya ng mga pulis na naglalakad sa highway sa Ontario. Pumunta siya sa Ontario para maghanap ng trabaho. Siya ay ipinasok sa William Osler Health Center sa Etobicoke at pinahintulutang ma-discharge laban sa medikal na payo. Bumalik siya sa Winnipeg at hindi humingi ng psychiatric help. Napag-alaman din na si Vince ay tinanggal sa kanyang trabaho sa Walmart noong July 2008 at sa parehong buwan ay nakaranas siya ng auditory hallucinations. Ang auditory hallucinations minsan ay tinutukoy bilang mga boses na nadidinig at isa sa mga pinakakaraniwang sintomas ng schizophrenia. Ang mga taong na-diagnose na may schizophrenia ay maaaring makarinig ng maraming boses ng lalaki, makukulit, paulit-ulit at mapang-utos. Naniniwala si Vince na kinausap siya ng Diyos at sinabihan siyang lumipat mula Edmonton patungong Winnipeg. Nakita si Vince ng mga saksi na nakaupo sa isang bench habang tulala at dilat na dilat ang mga mata. Ibinenta niya ang kanyang mga ari-arian at sumakay ng bus papuntang Winnipeg. Ang bus na sinakyan niya ay kapareho ng bus na sinakyan din ni Tim. Nadinig ng korte na sa paglalakbay sa bus na yon, nang walang ano-ano ay inatake ni Vince si Tim at si Tim ay dumanas sa matindi at marahas na kamatayan. Siya ay sinaksak na maraming beses, tinanggal ang ilan sa kanyang mga organs at nawawala ang kanyang mga mata, bahagi ng kanyang puso at mga piraso ng kanyang laman. Sinabi ng prosecution sa korte na nahirapan si Tim at sinubukang tumakas, ngunit hindi niya magawa dahil nakatayo si Vince sa tabi ng upuan at nakaharang sa aisle. Nakita ang mga bahagi ng katawan ni Tim sa mga plastic bag sa bus. Naniniwala ang pulisya na ang kanyang mga mata at bahagi ng kanyang puso ay kinain ni Vince. Itinanggi niya iyon, ngunit sinabi sa korte na walang ibang posibleng lokasyon kung saan sila naroroon. Natagpuan sa bulsa ni Vince ang tenga, ilong at dila ni Tim nang siya ay arestuhin. Habang dinidinig ang kaso sa korte, ang mga psychiatrist mula sa prosecution at defense ay pinagtatalunan na hindi maaaring managot si Vince dahil nagkaroon siya ng psychotic episode. Isang psychiatrist ang nagpatotoo na may naririnig siyang mga boses sa panahon ng pag-atake.
Naniniwala siya na ang boses ay boses ng Diyos at sinabi sa kanya na kailangan niyang patayin si Tim dahil isa siyang puwersa ng kasamaan at patayin siya. Naniniwala si Vince na si Tim ay muling mabubuhay kaya pinagputol-putol niya ito. Ayon pa sa psychiatrist na sumuri kay Vince na si Dr. Yaran sa korte, na hindi naiintindihan ni Mr. Lee na pinatay niya ang isang inosenteng tao. Hindi niya naiintindihan na mali ang kanyang mga aksyon. Pagkatapos ng kanyang pag-aresto, si Vince ay psychotic pa rin at mayroon pa rin mga guni-guni at nakaririnig ng mga boses. Sinabi din ng kanyang doktor sa korte na siya ay umiinom ng malakas na antipsychotic na gamot. Sinabi ni Vince sa Society ng Schizophrenia na, "Sinabi sa akin ng boses na ako ang ikatlong kwento ng Biblia, na ako ay tulad na ikalawang pagdating ni Jesus at ako ay naririto upang iligtas ang mga tao mula sa isang pag-atake ng alien sa kalawakan." Bago sumakay si Vince sa paglalakbay sa bus, nag-iwan siya ng note para sa kanyang asawa. "Wala na ako. Huwag mo na akong hanapin. Sana masaya ka." Sa kabila ng karumal-dumal na nagawa ni Vince kay Tim, natagpuan ng hukom si Vince ay not criminally responsible sa pagpatay. Iniutos niya na ipadala siya sa isang psychiatric facility sa Selkirk Mental Health Center sa probinsya. Ang pamilya ni Tim McLean ay nagsampa ng kaso ng $150,000 laban sa Greyhound sa Attorney General ng Canada at kay Vince Lee. 5 buwan pagkatapos ng kamatayan ni Tim, ay isinilang ang kanyang anak na lalaki. Napunta ang kustodiya ng pangangalaga sa bata sa ina ni Tim na si Carol Dedeli. June 3, 2010, pinagkalooban si Lee ng supervised outdoor walks sa loob ng kanyang mental health facility ayon sa boto ng Provincial Review Board. February 16, 2011, 2 pasahero ng bus na sina Debra Tucker at Kaylee Shaw ang nagsampa ng kaso laban kay Vince Lee sa Greyhound, sa Royal Canadian Mounted Police at sa Canadian Government para sa pagiging exposed nila sa pamulot ng ulo ni Tim. Humingi sila ng $3 million bilang danyos. Subalit noong July 14, 2015, iniurong ng 2 babae ang kanilang kaso. May 30, 2011, iniulat ng CBC na mahusay na tumutugon si Lee sa kanyang psychiatric treatment at inirekomenda ng kanyang doktor na magkaroon siya ng karagdagang kalayaan sa loob ng ilang buwan. May 17, 2012, iniulat ng National Post na si Lee ay nabigyan ng temporary pass na magpapahintulot sa kanya na makalabas sa Selkirk Mental Health Center para sa mga pagbisita sa bayan ng Selkirk, na under sa supervision ng isang nurse at isang peace officer. Sa isang panayam sa Chris Somerville ng The Schizophrenia Society of Canada, nagsalita si Lee sa publiko sa unang pagkakataon. Ibinahagi niya ang kanyang kondisyon ay unti-unting bumubuti. Siya ay niresetahan na uminom ng olanzapine at natutong mas maunawaan ang tungkol sa schizophrenia, pati na rin ang mga paraan upang makayanan ito sa isang malusog na paraan. Inamin ni Lee ang kanyang pagkakasala at sinabing hindi niya makakalimutan ang Greyhound bus. At naniniwala siya na hindi na siya magiging masaya muli. At kinikilala na malamang na hindi siya patatawarin ng pamilya ni McLean. Nang hinga ng ilang pahayag bago magpaalam sa programa, humingi si Lee ng paumanhin sa ina ni Tim McLean, na nagsasabi na, "Gusto kong sabihin sa ina ni Tim, ikinalulungkot ko ang pagpatay sa iyong anak. Ikinalulungkot ko ang sakit na naidulot ko. Nais kong maibsan ang sakit na iyon." February 27, 2014, iniulat ng CBC na sa March 6, papayagan si Lee na magkaroon ng unsupervised na pagbisita sa Selkirk, simula sa 30 minutes at pinalawig sa full-day trip. Mula noong 2013, pinahintulutan siyang magkaroon ng supervised visit sa Lockport, Winnipeg at mga kalapit na beach.
July 17, 2014, iniulat ng Toronto Sun na ang isa sa mga unang opisyal na rumisponde sa krimen, si Corporal Ken Barker ng Royal Canadian Mounted Police o RCMP ay nagpakamatay. Sinabi ng pamilya sa kanyang obituaryo na mayroon siyang post-traumatic stress disorder. February 27, 2015, iniulat ng CBC News na si Lee ay binigyan ng unsupervised day pass upang bisitahin ang Winnipeg sa kondisyon na may dala siyang gumaganang cellular na telepono habang ginagamit ang mga ito. May 8, 2015, iniulat ng CTV News na bibigyan si Lee ng mga pass sa mga grupong tahanan sa komunidad. February 2016, iniulat na legal na pinalitan ni Lee ang kanyang pangalan sa Will Lee Baker at naghahangad na umalis sa kanyang grupo sa tahanan upang manirahan ng mag-isa. Nanalo siya ng karapatang mamuhay ng mag-isa noong February 26 sa rekomendasyon ng Criminal Code Review Board. February 10, 2017, si Vince Lee ay gumugol ng 7 taon na gamutan sa isang ligtas na lugar ng isang psychiatric hospital. Nakatanggap siya ng absolute discharge sa utos ng Manitoba Criminal Code Review Board. Nakalabas na siya ng ospital at walang magiging legal na obligasyon o paghihigpit na nauukol sa malayang pamumuhay ni Lee. Pagkatapos ng kanyang paglaya, lumipat si Vince sa Manitoba kung saan ay hindi na siya kinakailangang dumalo sa taunang pagsusuri o sumunod sa mga kondisyon. Ang mga pasahero na nakasaksi sa krimen ay dumanas ng PTSD o post-traumatic stress disorder. Marami sa kanila ang may trauma at takot ng makihalubilo sa maraming tao. Ang ina ni Tim na si Carol Dedeli ay dumalo sa mga pulong ng komite ng House of Commons at Senado upang humingi ng mga pagbabago sa batas kaugnay ng mga kaso kung saan ang may kasalanan ay napag-alamang hindi responsableng kriminal. Nais niyang mabago ang batas upang ang sinumang mapatunayang hindi responsable sa krimen ay nagsisilbi pa rin sa likod ng mga rehas. Sa isa niyang pahayag na sinumang nakagawa ng krimen, nasa katinuan man ng pag-iisip o hindi, ay dapat pa ring managot sa batas. Marami pa sanang pangarap si Tim para sa kanyang buhay at malayo pa sana ang kanyang mararating. Ngunit sa isang iglap lamang, ito ay natuldukan. Ang mas nakakalungkot ay hindi man lang nabigyan ng hustisya ang kanyang kamatayan, sapagkat malaya pa ring nakakapamuhay ang taong pumas lang sa kanya.